3:59 AM. Punta kaming Rosal. Siyempre, kasama ko, paborito kong anak, Scarlett. Psst, ayusin mo naman ikaw. So, yun yung mga gear. Punong-puno, kita yun naman. Siyempre, misis ko maganda. Hello ka naman sa ating unang vlog. Okay, tara. Mabilisan lang, dito na kami sa Rosal Campgrounds. Yan yung tsura. Ito, simple setup namin. Siyempre, si Mrs. At ang paboritong anak. Ganda dito, may kuryente. So, magdala lang kayo ng mahabang extension. Kita nyo yung dilaw. Nandun yan. Makikita naman. Yan. Doon hanggang paikot dito. Yan lang, simple. Orokan lang yan, yan ang diskarte. Baka mamaya na ulit or bukas. Swimming muna kami na anak ko. Kulit eh. Okay, good morning. Still Rosal Campgrounds, May 15, Saturday. Update ko lang kayo kung gaano karami pag Sabado. Setup namin, yan, tent namin yan. So, mula dulo. Yan, ganyan karami pag Saturday or pag weekends. Yan, next check-in pa dun. Yan. So, sarili opinion, pag weekends, marami. Kung hindi naman maselan yung mga bakante dyan or doon or kahit dyan, pwede mag-camp. So kung hindi naman beachfront ang habol, okay lang. Pero pag beachfront, medyo wag umasa. Ideally, pag beachfront or gusto na medyo you on the beach, weekdays. Again, own opinion. So ayun na yung anak mo. Kanina pa sumisenyas mag-swimming. So, kita-kits tayo ulit later.
Bye! Hey, good morning again. May 18, 2026, Sunday. Rosal CXG, Rosal Campground. Ito yung itsura niya. So you can see, ang dami pag Sunday. CR. Hanggang doon meron, doon. Doon din meron, dyan meron. Doon. Actually, hanggang doon sa dulo, sa may win, yan, bagong CR yan. Hanggang doon meron. Walk around. So ngayon meron na siyang badminton net. Yan yung area na yun. Tapos meron din doon. And meron din basketball court na maliit. At tayo. Yan, may mga nakasetup dyan. Ang ganda na setup ni sir. Shoutout sa iyo. Yan, look around tayo. Yan, ang ganda rin na setup na yun. CR, yun yung lumang CR. Receiving, yan, shoutout kay sir Rosal, good morning. Court na sinasabi ko. Saya din, may mga nagpapapawis kahapon ng hapon. Ayan. Tapos advice lang, ito medyo zoom ko. Ayan. Ayan, yung way na yan, may tindahan dyan. So, as per ate, hanggang 10 AM, I mean 10 PM sila open. Ayan, may lumalabas. Tindahan dyan. Okay din. Ayan. Tayong tambayan. Ayan. Dito ang pa-exit. Entrance and exit. Yun ang pinaka-campsite ni Rosal. Ayan, so umuwi na yun nandun. Walk around. Meron na sila. Ito pala. Merong volleyball court dito. Then meron silang dragon fruit farm. Yata yung tawag dyan. Farm. Siyempre, pag Zambales, maraming mango trees. Yan, mango trees. Tapos ito yung parang pavilion nila. Look. Yan. So pwede naman daw tumambay dito. Dito tayo magkwentuhan. Yung pavilion. Then the dragon fruit farm, mini farm. Yan.
per honest feedback, per honest review sa place. So pros, number 1 is price. Imagine, per night ang bilang nila. So it's 150 per night per adult, for adults, and 50% at least for my child, which is at 9 years old. So 75 lang yung kanya. So all in all, ang binayaran na namin for 2 nights, 3 days, 2 nights is 750. So water, malaking problema. Drinking water, 50 pesos per gallon, yung blue. What else? Yellow, yung pinakita ko kanina, yung parang pathway doon is may tindahan. So wala kayong problema sa yellow. 10 pesos. Ubod ng laki ng ice niya. 10 pesos. Then marami pa ibang pwede mabili na. What else when it comes to pros? The site itself, sobrang linis. Laging may naglilinis every morning. Of course, sa CR na number 1, ang linis lagi ng CR. Ang linis lagi ng campsite kasi lagi may nagwawalis every morning. Cleanliness, ano pa ba? Actually, wala akong masabing negative dito sa site na to. For its price, for its location, yung dagat pala, okay siya, maganda siya. Kaya lang papasok na dito yung con. When it comes to the beach itself, kapag hapon or tanghali to hapon, nawawala siya. So para siyang sinisip-sip. Hindi ko alam yung tawag doon sa phenomenon na yan, pero para siyang nawawala. Tapos nagiging seaweeds yung area ng beachfront. Pero pagdating ng gabi to morning hanggang up until like around this time, 9 or 10 a.m., ang ganda. Kasi malalim-lalim na siya. And marine life is kitang-kita. So kung mahilig kayo sa mga like hermit crabs na hermit crabs or small crabs, small fishes, ang dami dito. Sobrang hitik na hitik yung marine life. So astig siya. Kaya nga lang, yun, mabato yung beach. So for me and my family, hindi namin kaya yung walang slippers or crocs or kahit ano na pwedeng maging protection natin sa rocks. Pero kung okay kayo doon, go for it. Pero hindi siya yung typical resort like if I can compare sa Dasol. Sa Dasol is fine. Fine yung sand niya. Wala masyadong bato or wala talagang bato. So okay siya. Yun yung feedback ko sa beach. Tapos sa the site itself, kung pagdating sa cons, wala akong masabi except sa tao. Yung mga taong nandito. So swertihan kung ang makakatabi nyo is tahimik. Is parehong giving each other respect when it comes to quiet time. Kasi quiet time dito starts at 8 p.m. So share ko lang experience namin is 8 p.m. talagang fina-follow namin niya sa first time camper. So hanggat maaari nagpa-follow kami ng rules. So pagdating dito, alam na namin yung expectation na 8 o'clock is quiet time. So 7 pa lang is talagang nakakain na kami, nakaligo na kami para hindi na kami maingay. So nagre-receive sila dito kahit past 10 p.m. or maybe past 12, I'm not sure. Pero nung first night namin dito, nag-accept sila ng para may dumating na guest na past 10, and during that time is natutulog na kami. So medyo maingay yung campers na yun, if I may say, pagdating nila ng 10. Kasi of course setup, tapos yung mga kalansing ng gamit, ganun. So kung cautious naman sila, next time siguro kaya nilang i-minimalize yung sound na nagagawa nila. Kasi nga 10 p.m. na nun. Then last night naman is parang mga around 7 p.m. may dumating, or parang mga 6 p.m. pa yata. Ito naman is moto camping. So wala namang problema. It's just that yung tapat namin mismo, for some reason, gamit siya ng air pump. So I'm not sure kung vacuum yun sa mismong tent para sa pagtanggal ng sand, or yung airbed nila is lagi nagde-deflate. So sabi ni Mrs. yung feedback daw ng mga airbed na yan is yun nga, every once in a while is nagde-deflate siya. So pump ka ng pump. So advice lang, huwag na kayo mag-ganon, please lang. Or kung magaganon kayo, tiisin nyo na lang. Kasi yung 3 a.m. imagine around 3 a.m. may nagpa-pump, may nag-air pump. So yung ingay na nagagawa niya is, para sa amin is disturbing talaga. Pero again, it is what it is, camping .
So, parte yan ng buhay camper or buhay ng camping. So, yun lang muna when it comes to feedback ng site. Thank you.